Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Luistro na Pornada na Bulaga, VP Sara, sobrang masaya. Bakit? Ito, post ng ang balita ngayon. Breaking, impeachment versus VP Sara, hiniling na ipahinto sa Korte Suprema. Isang panibagong yugto ang umusbong sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos formal na dalhin sa Korte Suprema ang isyu ng legalidad ng proseso sa Kamara. Naghain ang grupo ni Attorney Israelito Torrio ng petition for certiorari and prohibition na may kasamang kahilingan para sa temporary restraining order upang ipatigil ang nagpapatuloy na impeachment proceedings. Bagamat nilinaw ni Torrio na hindi nila opisyal na kinatawan ang Vice Presidente, iginiit niyang mahalagang masuri ng Korte Suprema kung naayon ba sa konstitusyon ang ginagawang proseso ng Kamara. Sa kanilang petisyon, binigyan diin ng grupo na hindi umano dapat pinayagang umusad ang mga impeachment complaint kung kulang sa sapat na batayan mula pa lamang sa simula. The Constitution allows impeachment. It does not allow impeachment by fishing expedition. Correct. Dagdag pa sa dokumento. A complaint insufficient at the threshold must be dismissed at threshold. Ayon sa kanila, hindi maaaring gamitin ang mga pagdinig, subpoena o iba pang proseso upang punuan ang kakulangan ng ebidensya. Matatandaan ang idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in form and substance ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban kay VP Sara na nagbukas sa mas masusing pagdinig o hearing proper. Ngunit, ayon sa mga petitioner, ang ganitong hakbang ay posibleng lumampas umano sa limitasyon ng kapangyarihan ng Kamara kung ang reklamo ay sa simula pa lang ay kulang sa batayan. Ito na po ang hinihintay nating lahat, mga ka-DDS, na may magsampa ng petisyon sa Korte Suprema. Dahil lumalabas ngayon na kulang ang kanilang ebidensya. Ngayon pa lang sila, kulang ang ebidensya, yung mga nagsampa ba? Itong mga complainants, dapat nandyan yung aligasyon, naka-attach na rin yung ebidensya. Example, unexplained wealth ng Vice Presidente. Graft in corruption yun ba? Naka-attach. Wala sila eh. Ang pinanghawakan lang nila ay ang theory ng kongresista na si Ridon. Yung complainant, I think fourth complaint ito, yung fourth impeachment complaint, generalization lang, assumption lang na may unexplained wealth si VP Sara. So anong klaseng impeachment yan? Ngayon pa sila, kaya good move na naman ito, although hindi ito yung kampo ni VP Sara. Si Atty. Torion, malapit kay Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC. So, pro Duterte. So, I don't know sino yung mga kasamang abogado ni Atty. Torion. Baka sila Atty. Topacio na naman yan. Atty. Mark Tolentino. At, ay, nako. So, ano ngayon? Ano kayang reaksyon na naman ng Kamara? Hintayin natin ang reaksyon ni Congresswoman Luestro
Congressman Tere Ridon, Congresswoman, itong mga atat na atat ba, Shell Jokno, Dilima, Percy Sendanya, iiyak na naman yan. Oh, it's crying time right now for Congressman Luistro. Congresswoman pala. I can see that far away look in her eyes. I can tell by the way she speaks in public that it won't be long before it's crying time. Kahit hindi ako abogado, naiintindihan ko itong petisyon ni na Attorney Torion. May mga nagko-comment ng ganyan, yung sino pang mga abogado. Attorney G, isang social media influencer din, pinapaliwanag niya na malamang dadalhin ito sa Korte Suprema at ito na nga, nagkatotoo na at malaki ang tiwala ko sa Korte Suprema na timbang-timbang niya yan. Ay, nako. Bakit ganito ang Kamara? Abogado pa naman siya, no? Abogado si Congresswoman Luistro. Bakit hindi nila nakitang ganito? Dahil ba masyado silang fixated doon kay BP Sara, matatanggalin ka namin. By hook or by crook, matatanggal ka. Ganon ba yun? Kasi hindi pa nagsimula ang hearing, sinasabi na nila na we are now confident that we have the numbers. We can have 1/3 signatures. Ano? Wala pang hearing to determine probable cause. Naka-ready na yung 1/3 nila. Di ibig sabihin, lotong Macau. So, salamat po sa Korte Suprema na pag-aralan ang petisyon na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang itsura sa atop sa natagaan na mo og yero. Naani na gyud ang itsura sa iyang atop. Di tabo ng silupin. Pangtabunan lang gani og silupin. Kay mo naman yung itsura sa dinhi sa ibabaw. So tungod sa ulan, inani na lang silupin. Ug ang diri dapit habol lang gani. Mga habol, silupin, ang ilang mga atop lang. Ug mo na ni ang yero nga among gihatag. Aming tutso no. Ug karon humanagit sa pagatop ang among ginahatag nga yero, so nindot na gyud. So nawala na tong mga daot nga mga yero. Salamat sa naghatag sin iglabi na sa Ginoo. Salamat kaayo kay ganiha mga kuan lagi ang among atop gitabunan na og silupin para di makalusot. Salamat gid kaayo sa naghatag. So pila na dito ka tuig ang imong atop nga yero nga nangagisi na. Kuan na 15 na. 15 na ka tuig. Mao nga gibutangan na lang og silupin. Oh, Oo. salamat kaayo. Apil na ang nag-video. Ngano man sa 15 na ka tuig wala mo nakapuli og atop. Ay kuan man ay pa man ni ka inangitag trabaho. Karon pa mi. Karon pa sa na may salamat kay na naghatag og yero. Naay trabaho unta filtra man naman sa pagkaon ang among kuan. Magmuso lang. Mo sa rami sa inadlaw. Na kung walay inadlaw, Wala trabaho. so salamat kaayo. Salamat.